Sinimulan na sa bisperas ng Pasko. Matatapos daw sa loob lamang ng 8 buwan. Magsisimula ngayong December 24 ang matagal nang inaabangang rehabilitasyon ng EDSA na ayon sa DPWH ay matatapos sa loob lamang ng 8 buwan. Ang bagong scheme ay malaking pagbabago mula sa dating 2 taong plano na layong bawasan ng abala sa mga motorista. Inihayag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang press conference kasama ang MMDA at Department of Transportation na gagamitin ng ahensya ang 2 linggong holiday break para simulan ang malaking gawain sa kalsada. Anya, December 24, alas 11 ng gabi hanggang January 5, alas 4 ng madaling araw, magtatrabaho ng tuloy-tuloy sa EDSA sa panahon ng Pasko at Bagong Taon. Hahatiin sa 2 yugto ang proyekto. Ang unang 4 na buwan ay tututok sa bahagi mula Roas Boulevard hanggang Orense, habang ang natitirang 4 na buwan ay para naman sa kabuuan ng EDSA. Target ng DPWH na matapos ang lahat ng reblocking at asphalt overlay sa busway lanes bago bumalik ang regular na trapiko matapos ang holiday. Mula sa dating 17 billion pesos na budget, bumaba sa 6 billion pesos na lang ang halaga ng proyekto dahil sa pagbabago ng pamamaraan. Sa halip na buong reblocking, mga piling seksyon lamang ang aayusin at gagamit ng stone mastic asphalt, isang mas matibay at mas mabilis ilatag na materyales. Bato spotted? AWOL na senador, pagala-gala lang umano sakay ng big bike. Patuloy na naging usap-usapan si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos mapaulat na hindi dumadalo sa mga sesyon ng Senado at tila umiiwas sa publiko kasabay ng mga alegasyon na may inilabas na arrest warrant laban sa kanya ang ICC. Sa kabila nito, lumalabas na hindi siya lubos na nagtatago. Bagkus ay nakikita siyang nagmamaneho ng isang big bike sa Metro Manila. Batay sa ulat, madalas umanong nakasakay si De La Rosa sa isang Honda CRF 450 na sinasabayan ng 2 pang motorsiklo na pinaniniwalaang minamaneho ng kanyang mga tauhan sa seguridad. Ang naturang big bike ay kilala sa bilis, tibay at kakayahang makisabay sa trapiko, bagay na nakikitang praktikal para sa isang mambabatas na nais umiwas sa pansin. Sabi ng isang source, mas gusto umano ni Bato ang motorsiklo dahil nakakatulong itong makihalo siya sa trapiko, at dahil expressway legal ang motorsiklo niya, madali rin siyang makakaalis sa Metro Manila kung kinakailangan. Matatandaang si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang nagbunyag na may inilabas na umano'y warrant of arrest ang ICC laban kay De La Rosa kaugnay ng drug war noong administrasyong Duterte. Gayunman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa DOJ hinggil dito.